Okay, magandang araw sa ating lahat at ang tatalakayin ko ngayon ay ang future thinking tools and methods. Unang bahagi pa lang ito kasi marami itong tools and methods na ito pero namili na ako ng iilan para sa inyo. Okay? Ah, Isa lamang ito sa mga metodo ng strategic foresight o ng future thinking. Ngunit bago yon, ipapakita ko sa presentation ko muna ang foresight framework, yung foresight practice, paano ginagawa at kung paano ang daloy nito. And from this, I will try to briefly discuss some important concepts, terms that you would always encounter in futures thinking. Then, I will discuss to you kung ano, and introduce to you kung ano yung futures triangle. If you if you are faced now sa inyong mga Google, pwede kayong sumabay at look futures triangle up in the net para mababalidate ninyo kung ano man ang sasabihin. Alright, makikita nyo sa slide ang buong balangkas ng foresight practice. Sabi nga natin, ang foresight ang siyang practice, ang futures thinking ay siyang theory. So diyan makikita ninyo yung buong framework ng foresight, paano ito sinisimulan at hanggang sa bumuo ka ng estratehiya. Okay? Sa kabila, juxtapose dito sa mga prosesong ito ay yung iba't ibang metodolohiya na maaaring gamitin sa bawat phase ng framework. Okay? Kung titingnan yung diagram, may anim na stages ang foresight framework. Una ay yung tinatawag nating inputs. Dito you would have to gather information sa iba't ibang mga pamamaraan ng data sa iba't ibang mga pamamaraan gaya ng strategic scanning, yan yung Delphi, environmental scanning kasama din dyan, tapos yung near future context. This is so you can inform the entire foresight process. Okay? Makikita nyo rin dyan yung tinatawag nating analysis. Ito na yung pinakabubuo ng foresight, yung analysis, interpretation, and prospection. So doon sa analysis, ang ibig sabihin niyan, you have to identify some emerging trends, issues, sa proseso or sa kung anong industriyang inaaral mo. Kung sa atin, inaaral natin ang industriya ng media, inaaral natin ang industriya ng advertising, ng media education, communication education, hahanapin natin yon sa pamamagitan ng analysis. At maraming mga metodolohiya na makikita tayo dyan sa ating slide na pwede nating gamitin. Nandiyan yung emerging issues, trends, cross-impact analysis, systems thinking, causal layered analysis, aaralin natin yan, CLA, scenarios, scenario building, kasama yan, backcasting, aaralin din natin yan. Visioning is also just the same as scenario, more or less the same with scenario building. Nandiyan, idadagdag natin yung futures triangle. Okay? And then, magkakasama na dyan yung paano natin i-interpret yung mga nakita nating data, papaano natin pipinuhin yung nakita nating data, yung tinatawag na prospection. Ibig sabihin yan, ito yung bahagi ng foresight na kung saan lahat ng iyong mga analysis, lahat ng iyong mga interpretation about the future would have to be refined. So, tatanggalin mo na yung mga sobrang layo na hindi mangyayari. So, ang tawag dyan is prospection. And then, pag nakuha mo na lahat, you have to prepare your foresight report. And then, after that, para ma-disseminate mo. And after that, you can now go to developing sort of a strategy. So, doon napapasok, i-apply mo yung tinatawag nating strategy development and strategic planning sa iba't ibang mga levels mula sa individual hanggang sa organizational level. So this is actually the map
or framework of foresight practice. Okay? Kapag ka ikaw ay involved sa futures thinking, karaniwan, hindi ka lang basta-basta nag-strategize. So you have to inform your practice with data coming from the inputs, and then the inputs would have to be analyzed, interpreted, and refined sa pamamagitan ng mga metodo na babanggitin at i-discuss natin sa ngayon. Madalas ang futures thinking ay nangyayari sa pamamagitan unang-una ng pagsusuri ng iba't ibang mga forces that may shape the future. Ilan sa mga konseptong ito yung tinatawag nating signals, yung drivers, okay, yung trends, megatrends, issues. Yan yung karaniwang paulit-ulit na may encounter ninyo kapag nag-a-analyze kayo ng mga scenarios. So nag-a-analyze kayo ng mga phenomenon in the present or phenomenon that might happen in the future. Okay? Unang-una yung tinatawag nating drivers. Okay? Pag sinabi nating drivers, these are fundamental forces that might influence change and may shape future possibilities. Meaning, they can be more or less technological. Pwedeng technological yung driver mo. Pwedeng economic. Pwedeng social. Pwedeng environmental. And sometimes, this is political. Nakita natin yan nitong nakaraang eleksyon. So, these drivers are causing the changes. Halimbawa, simpleng paliwanag, what might be the drivers of the perceived failure of the Alianza candidate to dominate the midterm election? So ano yung mga drivers doon? One driver might be the arrest of the former president at pinadala siya sa The Hague. It became a driver because naging malaking election issue siya. So, that might be a driver. So, yun ang tinatawag nating driver. Kaya nagkaroon ng pagbabago. Remember, during the first few run of surveys, 9 or 10 out of the 12 candidates of Alianza are making it in Mindanao. And later, until the day of the election, naging 4 na lamang yun. So, nakita natin yung change. But there was a driver that was identified doon sa nangyari na yon. Then we also have trends. When we speak of trends, these are observable patterns, meaning they are not imagined, that emerge from drivers. So magkadugtong ito, they usually indicate the direction in which a particular phenomenon is evolving. So it will show you the trajectory kung saan papunta yung pagbabago. So that's what we call trend. Karaniwan yung trend ay nasa maliit na skala lamang. Mayroon din tayong tinatawag na mega trends. Ito yung mga trends na naapektuhan ng drivers at ito ay nasa large scale, hindi sa maliit na skala lamang. At karaniwan long-term shifts ito that may have widespread impact across industries and societies, across generations to, okay? And sometimes they often span decades, kaya generations, and influence sort of global developments. Yan yung tinatawag nating megatrends. So talagang pag nangyari yung mga megatrends na yan, long-term na sila at nagbabago na ang lahat dyan. Lahat ng industriya, lahat ng lipunan, pamahalaan, teritoryo, lahat dyan magbabago. Yan yung tinatawag nating megatrends. Kung mapapansinin ninyo, hindi ko agad diniscuss yung signals. Kasi ang signals may come before or after drivers because nag-i-interact itong mga concepts na ito. Pag sinabi mong signals, ito yung mga these are early indicators, mga signals talaga of potential change. Mayroon ka nang nasisilip na signal pero hindi pa siya solid. Weak signal pa lang siya. Hindi pa siya
doon sa level ng trend. Di ba? Halimbawa, napakaliit na, emerging pa lamang siya, pero this emerging signal or phenomena might give you some hints na magkakaroon ng isang trend or magkakaroon ng isang pagbabago sa lipunan, sa teknolohiya, malaking pagbabago sa ekonomiya, sa environment at maging sa politika. Halimbawa, um, napansin natin na ang matinding signal ngayon, kung mayroong looming conflict between uh, Pilipinas at saka ng China, yung mga nakikita nating maliliit na signals na nakakahuli sila ng paunti-unting paisa-isang spy dito sa Pilipinas at paisa-isang spy naman doon sa China, dala-dalawang spy sa China. So there is already this signal na mayroong looming pagbabago sa politika at sa kaayusan ng bansa. Pero signal pa lang yan. It is not that big na pwede nating tawaging trend na siya. Hindi, it's not yet like that. May mga maliliit na signals na tayo nakikita. Nagkakaroon na ng konting exchange ng mga dyaryo, ng mga ministers, ng foreign ministers ng China at saka ng Pilipinas, paunti-unti. Those are just signals. There is no large scale phenomena na pwede mong tawaging trend na ito na magbubunsod ng isang malaking pagbabago, magbubunsod ng political na pagbabago. Signal pa lamang siya. Okay? Yan yung mga importanteng mga concepts na kailangan nating tandaan. If you notice, they are interrelated, magkakadugtong sila, itong mga concepts na ito, at ito pa lamang, emerging trends analysis, madali ka na makakapag-foresight ka na. Ito pa lamang mga ito. If you know how to recognize signals, if you know how to recognize drivers, trends, megatrends, you would certainly recognize some shifts na nangyayari or social change na nangyayari papuntang future. Mayroon dyan issues. Okay? Pag sinabi nating issues, yung pantulo natin, ito yung mga uncertainties or challenges that might arise due to drivers, trends, megatrends, and signals. Ito yung mga issues na maaring pumigil sa progreso or maaring maging problema mo towards the future. So kaya nangangailangan sila ng tinatawag nating strategic intervention because you have to really put on some initiatives or intervention para ma-address mo itong mga issues na ito. So dugtong-dugtong yung mga concepts na yan, we have to consider them because ito yung pinaka-basic na proseso ng foresight practice. Okay. Ngayon, makikita nyo dito sa slide na sumunod, okay, na interrelated nga itong mga concepts na pinagsasabi ko kanina sa konteksto ng futures thinking. Halimbawa, noong una, may signal na tayong nakita about AI, particular yung mga cellphones natin, nagkakaroon na ng face recognition, di ba? Signal na maliit na yan. Although mahina pa, yung signal na yan ay bunsod na ng driver na tinatawag nating artificial intelligence. But this signal is not that so big na pwedeng maging trend. Actually, yung driver na artificial intelligence, ang pinaka naging dulot niyan ay yung tinatawag nating na naging trend ay yung remote work, hybrid, saka yung freelancing among media practitioners. So nagkaroon na ng freelance writers kasi they can use AI writing tools na, they can use AI video makers, AI generated arts, they can do that. So nagkaroon na ng trend na pagbabago dun sa trabaho ng mga journalists. Pagdating doon sa megatrends na naapektuhan ng drivers, yung trend hindi pa ganun kalaki, may mga maliliit na teritoryo na hindi pa nag-a-adapt ng remote work, ng hybrid, freelancing, and hindi pa ganun kalaganap. Pero may megatrend na nangyayari because of this driver na artificial intelligence. Like
AI over-reliance. Everything now is dependent on artificial intelligence. So mega trend na yun. Malaking bagay na ito na pwedeng magkaroon ng widespread na impact across industries, across societies, across territories, across generations. So makikita mo, because of this AI over-reliance, magiging concern tayo. Anong concern mo? Yung issues ng data privacy. Okay? So this is how we can more or less use these concepts doon sa analysis mo ng mga phenomenon para makapag-project ka sa future. Halimbawa, another example which is indicated in our slide is that halimbawa ang driver ko is climate change policies. Pero ang pinaka-driver ng climate change policies is climate change. Anong unang nakita bakit nagkaroon ng pagbabago sa mga pulisiya tungkol sa climate change? Kasi may mga historic disasters, maliliit, signals, di ba? Meaning, paunti-unti may flooding sa Manila, paunti-unti may earthquake sa Japan, paunti-unti napapadalas ang pagputok ng volcano. These are disasters na maaaring tawagin nating signals. Pero hindi pa sila yung catastrophic na pwede nating tawaging mega. Di ba? Hindi pa. So, naging driver nila dyan is yung climate change. Diba? Pero yung climate change na yan, nagbunsod naman ng climate change policies. At dahil nagkaroon ng climate change policies, nagkaroon ng trend. Anong trend? Rise of renewable energy. Rise of electric vehicles. Ano ang naging mega trends nung dumami yan? So, nagkaroon ng tinatawag nating circular economy. Okay. Towards renewable energy. So lahat kailangan paikot. And then nagkaroon tayo ng naging buzzword ng sustainability. Nangyari na yan. Okay? Anong pinakamalaking issue dyan? So kailangan ng pagbabago at kailangan ma-address yung infrastructure strain. So there should be several interventions that must be made by states, by governments, by organizations as regards infrastructure. This refers not only to hard infrastructure, mga malalaking infrastruktura, but also yung soft infrastructure, infrastructures that have to do with technology, like software, yan, soft infrastructure yan. Okay? So ganun yung interrelationships ng mga concepts na pinagbabanggit natin kanina, yung signals, drivers, trends, megatrends, issues. And these are very important in analyzing, in interpreting, and future scenarios. Napakahalaga niyan. Okay? At para ka makapaggawa ng isang magandang strategic intervention. Okay. Punta na tayo dito sa pinakapakay nung ating lektura para sa araw na ito. Dito ipapakilala ko yung tinatawag nating Futures Triangle bilang metodo ng foresight. Okay. Ang Futures Triangle, kung makikita ninyo dyan sa slide, ay may tatlong bahagi. Okay? Yung unang bahagi, yung full of the future. Tapos yung pangalawa, yung weight of history or weight of the past. And then push of the present. Okay? Ngayon, isa-isay natin ito, itong mga ito. Itong gitna, ito yung plausible future. Ito yung baka sakaling mangyari. Okay? Alright, isa-isay natin para makita natin at may mga relationship itong mga ito kapag sa future thinking. Una, pag sinabi mong full of the future, this refers to the visions, aspirations, and desired outcomes that attract us toward a particular future. Ano yung nangiinganyo sa atin na nasa hinaharap na gusto nating mangyari? Halimbawa, later may mga halimbawa tayo doon. What is that vision of the future na pilit tayong hinihila? Okay. Progreso ba? Ano ba yan? Ano bang future yan? Depende kung anong industry or anong sector ang gusto nating basahin. Mayroon tayong tinatawag na weight of history. This refers to the historical legacies, structures, and resistances that hold back transformation. Pumitigil ang mga ito para sa tuluyang pagbabago, para sa tuluyang pagpunta doon sa hinaharap. O kaya,
Maaaring ito ay bunga ng kasaysayan, maaaring bunga ito ng batas na nagawa sa kasaysayan, maaaring ito ay mga behavior na bunga ng ating kultura, or maaaring ito ay mga ah, pamana ng lahi. Halimbawa, yung pamana ng utang na loob, baka ito ay weight of history. Ito yung mga yon. Baka pinipigilan tayo pumunta roon. Okay. Push of the present refers to the current trends. Kaya discuss muna natin kung ano yung mga trends, drivers, and forces that propel change forward towards the future. So yan yung tinatawag nating futures triangle. Okay. Kung makikita ninyo, yung gitna, yun yung nalilikhang kinabukasan dahil sa interaksyon ng tatlong bahagi ng triangulo na ito. Okay, punta tayo doon upang mapadali natin yan, to make it very simple, punta tayo sa susunod na slide. Okay. So ang kailangan, makita ninyo, ang pinakatanong ng weight of history halimbawa o ng weight of history halimbawa is, what are the patterns and weights of the past? Ano yung mga trends in the past na nakita na at nangyari na? Okay? O kaya naman, ano yung mga bagay na bahagi ng ating kasaysayan na pumipigil sa atin or nag-hold back sa atin? Okay? Kaya ang tawag ko diyan, ano yung hindsight mo? Basahin mo yung past. That refers to hindsight. Because this reflects the knowledge and lessons that we can get from the past. And this may help us recognize patterns and avoid previous mistakes. Or shall we say, parang matuto ka sa kasaysayan, di ba? Parang ganon. Yun yung weight of history. Pwedeng ganon. Okay? Next, we have full of the future. What might this new future like? Vision kasi siya. Ano yung ini-imagine mong future na yan? Okay? Yun yung tinatawag natin, ano yung hinaharap? That's foresight. Okay? So, and then we go to push of the present. Ito yung insight. So, what are the trends? Ang pinakatanong mo, what are the trends and drivers of change in the present? Okay? Na nandyan ngayon sa present. Kaya ang tawag natin dyan, insight, because you have to sort of understand the ongoing trends, forces, and sort of momentum that shapes the present or that shape the present. Okay? At mula dun sa mga insight na ito, you would have to have an informed decision based on real-time development so that you can move forward towards the future. So that's more or less yung pinakasimpleng paliwanag ng futures triangle. Hanapin mo yung mga patterns in the past, hanapin mo yung mga trends sa present, at susuriin mo sila at titignan mo kung ano yung hinaharap. Okay? Itong mga ito ay nag-i-interact sa bawat isa. So tingnan natin yung maaring interaction nila. Halimbawa, this is a good example. Ang tinitingnan ko is future of journalism. Gusto kong hanapin kung anong mangyayari sa journalism in the next 50 years or in the next 20 years. That's very futuristic. Alright. So ang plausible future na nakikita natin because of the interaction of these three angles, these three elements of the future triangle is the rise in AI in journalism. Bakit? Tinignan natin. Punta tayo sa push of the present. The adoption of AI tools for automated reporting, deep fake detection, and audience analytics, yung datanomics, yung nakabatay yung ating palabas doon sa nakukuha nating data mula sa ating audience, sa interaction natin with the audience. And AI would supply us that. So yun yung push of the present. Ano yung pinaka gusto nating marating? Ano yung vision natin? Ano yung vision mo of the future of journalism? Yung AI-powered journalism that enhances efficiency,
personalization, and fact-checking. Yun yung gusto nating vision. Ano ang pwedeng pumigil sa atin patungo doon? Okay? Unang-una, pwedeng pumigil sa atin dyan yung job displacement. Nakita natin in the past, kapag ka may bagong technology, pwedeng magkaroon ng kawalan ng trabaho. Nakita natin in the past na mas okay pa rin yung traditional role ng mga human journalists, mas okay pa rin kami doon. At yung tiwala ng Filipino, kapag ka ang kausap nila ay teknolohiya, hindi sila naniniwala. Ang gusto nila, kausap nila tao. Okay? Yun yung traditional role ng human journalist. Kaya, at masanay tayo doon. Obviously, mula nung naging uso sa atin ng journalismo, never tayong umasa at naging lagi tayong nagdududa pag may bagong teknolohiya. The same is true with this particular rise of AI in journalism. So maaring pumigil ito. Siyempre, yung ethical concerns pwede rin, like data privacy, pwedeng maging issue rin yan, na pwedeng pumigil papunta rito sa future na hinahangad natin. Okay? This is how you study or how you analyze a particular sector or industry gamit ang futures triangle. Titignan mo yung present, insight. Titignan mo yung hindsight, history. And then titignan mo yung anong hinaharap. But there is an interaction among, as I have already repeatedly told you, there is an interaction among these three elements or vectors. Okay, halimbawa, itong dalawang ito, para makarating tayo doon, matutukoy natin what is holding us back. Ano yung mga actions and issues that need to be addressed to embrace and make the most of the present. Okay. Halimbawa, may nakita ka ng weight ng history. So, and then pinagyabong natin dyan sa present. Paano natin magagawa na yung weight of history na yan na pinagyabong natin sa present ay makakatulong patungong sa future. So, at ano naman, sa kabaligtaran, ano naman yung weight of history na nakarating hanggang present na nagpipigil patungo sa future. So, dalawang bagay eh. Pwedeng yung weight of history mo na namana ng present ay nakapagpapabigat papuntang future. Pwede rin naman yung weight of history mo na bahagi ng kasaysayan mo, siya naman ang magpupush patungo sa present na pinagyabong ng present na makakarating naman patungo sa future. So that's what we call interaction between push of the present and weight of history. Pwedeng pipigil or pwedeng magtutulak. Okay? Later magbalalagay tayo ng halimbawa diyan. Okay, next. What will we take forward from the past? Ano yung pwede nating dalhin? Okay? Anong pwede nating dalhin mula sa past patungong future? These are the things that we need to preserve and protect going forward. Dapat bitbit natin yan. Halimbawa, yung ethics, okay, nationalism, patriotism na meron tayo bilang Pilipino, yung honesty na meron tayo bilang Pilipino, ano ba yung mga yan na pwede nating dalhin patungo sa vision natin ng future? Ba, yung utang na loob, iwanan na ba natin yan or dadalhin pa rin natin sa future? Yung katapatan, iwanan na ba natin yan sa kasaysayan or dalhin natin yan hanggang sa future? So that's how we do it para ma-manage natin at marating natin yung future na hinahanap. Okay? That's what we call the interaction between pull of the future and weight of history. Okay. Mayroong push of the present, papuntang pull of the future. What are these? You have to identify the what is the new idea or the new phenomenon that needs to be created ngayon sa present so that we can realize the future. Handa mo yung present, magkakaroon ka ng bagong ideya, magkakaroon ka ng bagong innovation sa present na dadalhin mo sa future na magiging mas maunlad siya. So, halimbawa, magde-develop ka ng isang maliit na AI ngayon dito, hindi pa siya generative, halimbawa, assistive pa lang, nasa present na.
Pero dadalin mo yung technology na yun patungo sa future, pero pagdating sa future, inform yung future ngayon doon sa present mo. So magiging generative AI na siya. So may pag-unlad, di ba? So that's the interaction between push of the present and pull of the future. Okay. And then we will be having a workshop.